Isang pagpapalaing araw po sa ating lahat, a Blessed Church. Sa habag at biyaya po ng ating Panginoon, nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Pakikuha po yung ating mga Bible at sabay-sabay po nating basahin yung nasa Romans 12, verse 12. Ayan. Sige po. Romans 12, verse 12. Sabi po dito, "Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin." Sa pangapo, "Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin." Amen. Tunay nga pong napakaganda po nitong isa sa mga itinuro ni Pablo sa mga taga-Roma sa pamumuhay po bilang Kristiyano. At ito po ay isa ring magandang encouragement para po sa atin, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Magalak po tayo sa ating pag-asa dahil alam po natin that our hope is built on nothing else but in Christ Jesus. Amen? Yes, our cornerstone, our chief priest, the King of Kings, the Lord of Lords, na tunay ngang ating sandigan at maaasahan. Amen? At kanya rin pong ipinaalala sa atin sa John 16, verse 33, nasa sanlibutang ito, tayo po ay makakaranas ng kapighatian. Pero tibayan po natin ang ating loob dahil tunay nga pong napagtagumpayan na ng ating Panginoon ng sanlibutan. Amen po? Amen. Kaya po tayo ay magpakatatag, kapatid, at tayo po ay palaging manalangin. Yan. Pray without ceasing dahil alam naman po natin na napaka-powerful po ng panalangin. At dahil dyan tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Yes, God. Our Heavenly Father, tunay nga pong dakila ka, Panginoon, makapangyarihan, Lord, at tunay nga po, Lord, na wala kang katulad. Thank you, O God, for this day, Panginoon, sa panibagong pribilehiyo, O God, na kami po ay malayang makakapanambahan sa iyo online. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagsusustain mo po sa bawat isa, sa pag-iingat mo, Panginoon, at sa patuloy na pagpo-provide, Lord, ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagtuturo, O God, sa iyong mga pangako, Lord, na tunay ngang tapat at totoo, Lord, na amin pong mga gabay sa amin pong buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, because you are our God. We are truly blessed, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord, na ikaw ay sapat na, Lord, at higit pa, Lord. We will lack nothing, Panginoon, because we have you, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa anuman po ang aming kaharapin, Lord, kami po ay makakaasa, O God, na hindi mo po kami iiwan at hindi mo po kami pababayaan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for loving us this much, O God. Tunay, Lord, na hindi po namin kayang isipin at sukatin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa, O God. At nawa, Lord, talagang maibigay namin, Lord, ang tunay na papuri at pagsamba na para sa iyo lamang. Let your name be glorified, Lord. Let your name be exalted, Lord, in our midst, Lord, because you deserve it, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ay patuloy naming papupurihan at pasasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ang una po natin na awitin ay hango sa awit 23. Let's meditate on every lyrics of this song. At nawa po ay itong ating stand na talagang sinisigaw po ng ating mga puso na ang ating Diyos ang mabuting pastol. Tunay nga pong siya ay sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan.
higit pa. Minsan pa di mangangamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging lahan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Patuloy po natin umawit at purihan ang ating Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
powering. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Magandang umaga po, a blessed church. Sa ating pong pagsisimula ng ating pag-aaral, buksan nyo na po yung mga Bibles ninyo sa ating main text for today. Magkapatuloy po yung ating sermon series on the Golden Chain. At basahin po muna natin yung Romans 8 verses 28 to 30. Romans 8, 28 to 30. Nabasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang-una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. At sa araw po na ito, gagamitin din po natin yung 1 Peter chapter 1 verses 1 to 2 bilang isa po sa mga pag-iikutan po ng ating talakayan. Buksan po natin 1 Peter 1, 1 to 2. Paumanhin po sa aking background, ano? Meron po yatang nagro-ronda yung mga barangay officials. So 1 Peter 1, 1 to 2. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa Kanyang layunin sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Sandali lang po paumanhin po. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Anyway, nabasa po natin yung ating mga talata at dumulog po tayo sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na kami po ay inyong kinalinga, minahal, kahit pa man, Panginoon, dun sa estado namin bilang mga makasalanan. At higit pa roon, Panginoon, minahal mo na kami bago pa man likhain ang daigdig, bago pa man kami isilang, bago pa man kami likhain. Determinado na, Panginoon, ang iyong isip na kami po ay mahalin bilang iyong anak. At ngayon po, Lord, gusto naming lalong ma-appreciate ang katotohanan na ito by studying your word. We thank you, Lord God, for your grace, and we thank you for your guidance for all of us, Lord God, today. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Yan. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Paumanhin po talaga sa
sa pangangailangan kong tumayo para po yung mga barangay officials natin po ay may inabot pong bigas. Pagpapala mula sa Panginoon. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng The Golden Chain of Redemption. This is already part 2. Nung nakaraang linggo po, sinimulan po natin yung ating sermon introduction. No? And this particular sermon is entitled Foreknown by God. Foreknown. Okay? Matututunan po natin ngayon that we were saved because He chose to love us before the foundation of the world. Ang goal po ngayon ng ating pag-aaral, ang dalangin ko po sa Panginoon, matapos po ng ating pag-aaral, ma-appreciate po natin itong katotohanan na ito nang walang pagre-rebelde sa ating puso. Bagkus yung malalim na appreciation po doon sa katotohanan na ang Panginoon natin talaga ay may dakilang pagmamahal sa ating. Okay? By the way, meron pong isang kilalang henyo sa daigdig, isa po sa mga pinakamatalinong tao na nakilala natin sa kasaysayan ay si Albert Einstein. Para po kay Albert Einstein, hindi po problema sa kanya na tanggapin yung katotohanan na mayroon talagang Diyos na lumikha ng lahat ng ito. Hindi niya maisantabi yung pangangailangan ng isang great designer kasi nakikita niya yung design. Okay? So if there's that great design, there must also be a great designer. So para kay Albert Einstein, naniniwala siya na talaga namang mayroong Diyos. At itong Diyos na ito, if He is the great designer, if He created all of these things, Albert Einstein also believes that this creator must be superior in reasoning, superior in power. Kaya lang po, meron pong problema. As much as this genius do believe in the powerful and wise creator, hindi po siya naniniwala na ang manlilikha ay isang personal na Diyos. Okay? Ang nakikita po natin sa Romans 8 verse 30, okay, na ating pag-aaralan, ang sabi po ron, yung mga hinirang o yung mga those who have been foreknown, they were also predestined, they were also called, they were also justified, they were also glorified. Now the first question for today is, was everyone foreknown? Yan po ba ang sinasabi ng talata? Na lahat po ba ng tao ay foreknown? Alam ko marami sa atin nagtatanong, paano bang ibig sabihin ng foreknown or foreknowledge? Mamaya po, yan po ang ating talagang pag-aaralan ng maigi dahil napakahalaga po niyan. Pero isang basic question po, was everyone foreknown? The text that we read, the biblical perspective says certainly not. Hindi po lahat ay foreknown. Yan po ay maliwanag. In fact po, even sa Matthew 7:21-23, ang makikita po natin, sabi, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of the Father in heaven will enter. And verse 22, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name, and cast out demons in your name, and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Now, taliwas po sa conclusion ni Albert Einstein, ang Diyos po natin ay isang personal na Diyos. At ang matututunan po natin ngayon ay yung katotohanan na itong salitang foreknowing o yung foreknowledge involves a sense of intimacy and personal calling. Okay? Again, this is the first part of the Golden Chain series na ating pag-aaralan isa-isa. Okay? This series is all about the Golden Chain. Yung limang salita po na pag-aaralan po natin na binanggit po doon sa ating main text ay yung salitang foreknown, predestined, called, justified, and glorified. Okay? And these words are basically descriptions of a Christian. Ito pong limang salitang ito ay paglalarawan po
sa isang Kristiyano. Okay? Tandaan po natin yan mga kapatid ha. Hindi po ito listahan ng mga dapat nating gawin bilang tao para maligtas. Mali. Hindi po gano'n ang ibig sabihin. Ano? Ito po'y paglalarawan sa atin. Ang tinutukoy po dito, ang binibigyang diin dito sa 5 salita na ito na binanggit sa ating main text ay ang inisyatibo ng Panginoon na ang Panginoon ay gumawa ng hakbang para tayo po ay maligtas. These are the things that God initiated in our lives. This is God taking the first step to save humanity, to save His children. Okay? I'm hoping na yan po ay maliwanag. Okay? At sa ating pagsisimula, syempre yung first link doon sa ating chain, ang tawag po ay foreknown. Ito po ay nagsimula sa salitang foreknowledge. Tatalakayin po natin ito, hihimay-himayin po natin ito sa 3 kategorya. Okay? We will discuss the 3 issues about this doctrine. Unang-una po, aalamin natin what it does not mean, kung ano ang hindi ibig sabihin nito. Okay? Pangalawa, what it actually means, kung ano ang totoong ibig sabihin nito. And lastly, what it means for us. Anong ibig sabihin nito sa atin, sa personal na nakahulugan nito sa atin bilang mga anak ng Diyos. So magsimula na po tayo mga kapatid. Let's first talk about what foreknowledge does not mean. Ano ang hindi ibig sabihin ng salitang foreknowledge? We see in verse 29, sabi, those whom He foreknew. Those whom He foreknew. Okay? Sa mga, ano nga ba sa Tagalog itong natin? Itong foreknew? Silipin ko lang po. Ayan. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Okay? So medyo, honestly po, medyo problematic yung pagkakatranslate sa Tagalog. Ano? But of course, as we all know, ang New Testament po ay originally written in Greek. So susubukan po natin itong pag-aralan in light of its original text, no? Para hindi po tayo maligaw ng interpretation dahil po marami pong pagkakaiba yung ating mga lengguwahe. Okay? Now, those whom He foreknew. Para po maunawaan natin kung ano ang totoong kahulugan ng foreknowledge, dapat maintindihan po muna natin kung ano ang hindi ibig sabihin nito. Okay? There was an understanding that foreknowledge means that God knew beforehand who will believe in Him and therefore reciprocated by choosing to save them. Okay? And this understanding of knowledge is problematic from the biblical perspective. Sa Tagalog po, ang pakahulugan po, yung general idea po patungkol sa foreknowledge, ayon sa inaakala po ng marami ay ang ibig daw pong sabihin nito, ang Diyos alam na kaagad kung ano ang magaganap sa kinabukasan. Sumilip siya sa corridors of time, sumilip po siya sa future, okay? At nakita niya kung sino yung mga taong magsusuko ng buhay sa kanya. Okay? Kaya ang ginawa daw ng Diyos, tinugunan, no? Tinugunan yung gagawing pagsuko ng mga Kristiyano. Nakita niya na ito pa lang si Pedro ay magsusuko ng buhay sa akin. Pipiliin ko siya. Kasi ibibigay niya sa akin ang buhay niya. So ibig sabihin, ang Diyos tumugon lang doon sa nakita niyang response sa kanya in the future. Okay? So ang problema po, actually marami pong problema sa paniniwalang yan. This understanding of foreknowledge is really problematic. So, pag-usapan po natin yung 3 dahilan bakit ito problematic. Okay? Una, yung ganun pong paniniwala na ang Diyos ay sumilip sa future, nakita kung sinong talagang Kanya, at dahil nakita niya kung sinong talagang Kanya, pinili niya. Kasi nakita niya na. Okay? Yun po yung common understanding sa foreknowledge. Kaya lang po, ang problema rito, number 1, it contradicts the eternality of God. So tumataliwas ito doon sa katotohanan na ang Diyos ay eternal. Okay? Pag sinabing God is eternal, okay, makikita natin sa Revelations 1:8, sabi,
I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Yung Alpha and Omega po, yun po yung first letter at saka last letter ng Greek alphabet. Okay? Gusto ko rin pong mapansin niyo yung mga katagang who is, okay? Who was and who is to come. Ang sinasabi ni Jesus Christ, siya ay nasa past, nasa present, nasa future. Okay? So, this does not only mean that God has no beginning or an end. Kasi ang common understanding kapag naririnig natin yung I am the Alpha and Omega ay ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Although that is also true, okay? Pero ang pinakamalinaw po, ang pinaka-closest na ibig sabihin po ng Revelations 1:8 is that God is not bound by the law of time and space. So ang Diyos ay hindi saklaw o hindi siya limitado sa panimula at wakas. At hindi rin po siya limitado, hindi siya nasa ilalim ng past, ng present at ng future. Yan po ang ibig sabihin talaga niyan. Yan po ang ibig sabihin kapag binabanggit po natin yung katagang eternal. God is an eternal God. That means He is not limited or bound by the law of time and space. Ginawa niya yon para sa atin. Para siguruhin na tayo bilang mga tao ay makikita yung ating limitasyon. We are bound by time. Di po ba? Kaya nga tayo tumatanda. Kaya nga tayo naghahabol sa oras. Hindi po ba? Hindi oras ang humahabol sa atin. Tayo ang naghahabol dito. Kasi alam natin, hindi na natin ito maibabalik. Okay? We are bound by that law of time and space. So time and space governs the creation. Tayo po ay nasa ilalim ng time at ng space. Ibig sabihin nun, pag sinabing space, I can never be at two places at the same time. Kung ako, ngayon po ako, nandito sa bahay namin, okay? Halimbawa, pero hindi ko po kayang naririto at the same time nasa church. Hindi po ba? I'm bound by that law of time and space. Pero, ang Diyos po ay hindi limitado sa oras at lugar. He's not bound by those law. Okay? He's not limited by those. Kasi He created it. Siya po ang gumawa nun para sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, siya po ay limitado doon sa bagay na kanyang ginawa. Okay? God exists beyond our reality of time. Siya po ay namumuhay labas doon sa limitasyon ng time and space. Ang ibig pong sabihin niyan, bagamat ito po ay hindi natin maiintindihan ng buong buo kasi wala po tayong konsepto ng ganyan. Diyos lang po ang ganyan hindi po ba? So hindi natin yan mare-reconcile fully sa ating mga isipan. Okay? Ito yung pagkakataon na tinatanggap natin kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit hindi natin nauunawaan ng buong buo. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, that God is eternal, ang Diyos po ay present sa past. Okay? At the same time, present din po siya sa present. Okay? And at the same time, present din po siya sa future. Okay? Hindi po siya hindi po natin pwedeng sabihin na God is looking through the corridors of time, na ang Diyos sumilip sa future. Why? Kasi po, God is not covered by linear history. Okay? Ang example po niyan, halimbawa yung isang langgam, ilagay niyo po sa ibabaw ng straw. Halimbawa, yung bandang unahan ng straw, yun ang past, yung bandang gitna, yun ang present, at yung bandang huli ng straw po, ay yun ang future. Okay? At ilalagay mo yung langgam doon sa gitna. Okay? Ang known time and space lang po sa kanya, o space particularly, ay yung present. Okay? Yung kung saan siya nakatayo. Pero wala siyang kakayahan na makita talaga kung ano ang nasa kinabukasan. At the same time, wala rin siyang kakayahan na makita ng detalyado ang nakaraan. So, ang Diyos po hindi ganon. Ang Diyos hindi naman siya langgam. Di po ba? Sobrang laki niya at sobrang powerful niya na hindi sa kanya problema ang past, present, future. Tayo lang po ang bound dyan. Okay? Ang Diyos po hawak niya yung straw. And at the same time, nandoon siya sa present, nakikita niya yung past, present, and future. So kapag sinabi natin that the Lord looked through the corridors of time,
tiningnan niya kung sinong magtatanggap sa kanya, magsusuko ng buhay, no? Ang ibig sabihin nun, iniinsulto natin yung kanyang eternality. Okay? Hindi po 'yun ang kalalagayan ng Panginoon when it comes to his eternal truth. Okay? Number 2, yung katuruan po na ang Diyos ay sumilip sa future, kaya niya inelect, kaya niya hinirang kasi nakita niya na tinanggap siya o tatanggapin naman din siya. Okay? It also contradicts the omniscience of God. Pag sinabi pong omniscience, yung kanyang perpektong karunungan. Ang Diyos po, perpekto ang karunungan. Okay? Hindi katulad natin, yung karunungan natin salat. At kung gusto nating tumalino, nag-aaral tayo. Kung gusto nating madagdagan yung ating kaalaman, nag-e-effort tayo. As much as God is eternal, He is also all-knowing. Yan po ang ibig sabihin ng omniscience. Alam niya po ang lahat ng bagay at alam niya yon perfectly. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, hindi po siya natututo. Hindi kailangang matuto ng Diyos katulad natin. Okay? So, ibang usapan yung kay Jesus kasi nung si Jesus po ay nagkatawang tao, He is perfect in knowledge but He chose, pinili niya na dumaan sa proseso ng pag-aaral because He setting an example for all of us. No? He became truly man. No? Siya po ay talagang namuhay ng totoong tao and therefore, He had to go through the process of learning. Kaya si Jesus Christ nag-aral din sa templo, hindi po ba? At natututo, nagtatanong sa kanyang mga professors. So yun po yung kasi nasa human nature siya, ano? But when we talk about his divine nature, okay? God is not only eternal, He is also all-knowing, perfect in knowledge. So alam niya po ang panimula, alam niya rin po ang wakas, at alam niya ang lahat-lahat ng detalye kasi siya po ang lumikha sa atin. Okay? So He does not learn anything. Hindi po siya natututo ng kahit ano. Hindi po nadadagdagan ang kanyang karunungan kasi hindi po kailangan dagdagan. Perpekto po ang kanyang dunong, ang kanyang kaalaman. So walang bago sa kanya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin that God learned or God saw. Nakita naman pala ng Panginoon na ikaw ay tatanggap Kaya inelect ka niya. Kaya kanya hinirang, okay? Kaya kanya pinili. Kasi nakita niya, pinili mo siya nung sumilip siya sa future. So, God learning, this is basically contradicts the idea of God's omniscience. Okay? Kaya po, ang Diyos hindi natin pwedeng sorpresahin. Okay? Yan po ang isang mahalagang bagay na matutunan din natin. At pangatlo, kapag it also contradicts yung idea po na ang Diyos ay sumilip sa future, nakita na ikaw ay tatanggap, kaya pinili ka niya, okay? It also contradicts one of the most fundamental truths of biblical salvation, na ang kaligtasan po natin ay sa Diyos lamang po nagmumula. Pag sinabing sa Diyos lamang po nagmumula, 100% wala po tayong contribution. 100% is from Him, no? Kaya nga pong sabi po sa atin ng Hebrews, He's the author and perfecter of our faith, hindi po ba? So sinasabi natin hindi, wala akong na-contribute sa kaligtasan ko. We are not saved by our own merit. I'm saved by grace, no? Wala akong na-contribute sa aking kaligtasan. Pero the moment na inisip po natin na pinili natin siya, nakita ng Diyos na pinili natin siya, kaya pinili niya tayo, indirectly po ang pinaniniwalaan natin, kaya tayo pinili ng Diyos kasi nauna tayong pumili. At least kahit sa future aspect, ibig sabihin ang Diyos tumugon lang sa ginawa mong pagpili. Which is basically, sa palagay ko, ay nagpapakita ng isang Diyos na reactive lamang, no? At hindi proactive. If we serve a God like that, then definitely tayo po ay nasa isang delikadong kalagayan. No? Isipin po ninyo kung gano'n po. Kasi unang-una, ang katotohanan po niyan, wala naman talaga tayong kakayahang tumugon positively sa ating Diyos. Yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia, di po ba? Yung ating pagiging makasalanan, sa Ephesians 2 we see that, na yung ating pagiging makasalanan, ang tingin po sa atin ng Biblia, tayo po yung mga patay sa espiritu. Pag sinabi pong patay, hindi nakakatugon ang patay. Hindi po tayo nakakatugon spiritually. Okay? Kaya kapag po
pinag-aralan po natin at ang tinanggap nating katuruan ay kaya ako pinili ng Diyos kasi pinili ko siya, okay? Yun po ay problematic talaga. So ang tawag po dapat sa atin, hindi hinirang. Kasi po, hindi naman natin matatanggi mga kapatid ha, as much as ayaw ng ilan na marinig yung katagang pumili ang Diyos, pinili ng Diyos, naghirang ang Diyos, mga kapatid, sukuan mo na yan kasi unang-una, maliwanag ang Bible eh. The Lord is, the Bible is explicit in using the words chosen, elected, predestined. Ando doon sa Bible yun eh. Ba't natin i-deny yung scriptural truth na yon? Hindi po ba? Kaya lang, kapag pinaniwalaan natin na kaya ako pinili ng Diyos, kasi pinili ko siya, nakita niya sa future na pinili ko siya. Okay? Ang ibig sabihin nun, okay? Tumataliwas tayo doon sa idea na ang kaligtasan ay nagmula lamang sa Diyos. No? Hindi tumugon ang Diyos sa atin. Okay? Ang katotohanan po, tayo ang tumugon sa Diyos sa kanyang paghihirang. Kasi kung ang system po, tayo pala ang namili, okay, dapat hindi po pinili ang tawag sa atin. Hindi chosen ang tawag sa atin. Hindi po ba? Kundi choser. Choser ba yun? Okay? Meron po bang ganun salita? O kaya pumili. O kaya naghirang. Okay? Hindi naman tayo naghirang. Hindi naman tayong pumili. We are at the mercy of God. We are only recipients of His grace. Hindi po ba, mga kapatid? So, yung katuruan po that God simply knew in advance, yun pong ibig sabihin ng foreknowledge generally sa isip po ng marami. Ang ibig sabihin ng foreknowledge is knowing in advance. Nakita niya na in advance na ikaw ay magsusuko ng buhay. Okay? But this is actually problematic. Kasi kapag ganoon po ang nasa isip natin, okay, tumugon lang ang Diyos doon sa iyong magiging pagtugon. Okay? So reactive lang ang Diyos. So He's not powerful enough to really save. And we are also accepting the false notion na mayroon talaga tayong kakayahang tumugon, no? Ang ating pong buong being ay naapektuhan po ng kasalanan, and we are called by the Bible as dead in spirit. We are spiritually dead. Okay? Pag sinabi pong dead, hindi yan makakapili ng kabaong. Okay? Hindi yan makakapili kung saang venue niya gustong iburol. Dead nga po di ba? Somebody else must decide for him. His loved ones must decide kung anong kabaong, kung saan ibuburol, kung anong gagawin. Hindi po ba? Kasi nga dead. And we are referred to as dead spiritually as far as Ephesians chapter 2 is concerned. So hindi ikaw ang nauna. Hindi tayo ang naunang pumili. No? Even Jesus would tell us, no? I chose you. You did not choose me, but I chose you. Hindi po ba? So believing in the idea of foreknowledge sa ganitong kaparaanan that God knew in advance, yan po ay nagdudulot sa atin ng false understanding o maling pagkaunawa sa ating kaligtasan. Kaya po naniniwala po kailangan i-reject yung ganyang belief. Hindi po dapat natin niyayakap yung ganyang katuruan kasi hindi lang po yan unbiblical. Ang tawag po dyan counter-biblical. Tumataliwas po ito sa turo ng Biblia. Okay? So, iwanan po natin yan. At least alam na natin kung ano ang hindi ibig sabihin ng foreknowledge. Okay? Pag sinabing foreknowledge, ang usual idea ng mga tao ay God knew in advance kung sino ang tatanggap sa Kanya. At least doon sa first part, naintindihan po natin na hindi po yon ang ibig sabihin ng foreknowledge. Okay? Now, anong ibig sabihin ng foreknowledge? Let's go to our second point. What foreknowledge actually means. Okay? What foreknowledge actually means. Sa verse 29, those whom He foreknew. Foreknew. Kung babalik po tayo sa context ng Romans 8:29, okay? Gagawa po tayo ng isang word study. Alam yan ng mga estudyante natin sa hermeneutics. Okay? Gawa po tayo ng isang word study at matututunan po natin kung ano talaga ang biblical definition ng foreknowledge. Doon tayo sa biblical definition, ha? Hindi yung sa yung typical na pagkakaunawa, no? Kailangan nating pag-aralan pa ito ng mas malalim para maunawaan po natin. So, mahalaga natin maintindihan kung ano ang pinagmulan, kung anong original na ginamit doon sa salitang foreknowledge. Halimbawa po sa Tagalog, hindi po ba? Yung salitang know, ano pong ibig sabihin nun?
Sa Tagalog, alam. Okay? Pero hindi lang po alam, ha? Ang isa pa sa mga kahulugan pa po ng know sa Tagalog ay kilala. Hindi po ba? So, halimbawa, sinabi ko na, I know that. Sa Tagalog, alam ko yan. Okay? Pero pag sinabi kong halimbawa, I know you, ibig sabihin nun, kilala kita. Naintindihan niyo po? So, the same goes with the Greek. Ito pong foreknowledge ay nagmula sa Greek word. So, depende po ito dun sa object ng foreknowledge. So, in the case po sa Romans 8:29, ang object o pinatutungkulan po ng foreknowledge ay tao. No? And particularly, Christians. Yung foreknown na sinasabi, those who have been foreknown, yun po ay directed sa mga Kristiyano. Okay? Yan po ang maliwanag sa context. Now, in Romans 8:29, for new or progno in Greek comes from the word proginosko, which is compound of two words. Pag sinabing compound of two words, dalawang salita na pinagsama. Ano po yung dalawang salita na yon? Yung pro, okay, yan po yung for. Okay? Yan ang ibig po sabihin ng for or pro sa Greek ay prior, bago mangyari, or before. Okay? So pro, we have the first word pro, which means prior or before. At yung pangalawang salita po ay ginosko, nang ibig sabihin ay to know, alamin, or kilalanin. So dalawang salita, pro, ginosko. Pro, prior, and ginosko, to know. At ito po ay merong equivalent sa Old Testament. Ang Old Testament po ay sinulat sa Hebrew. Ang Old Testament equivalent po ng proginosko or ginosko ay yoda. Okay, yoda. Yan din po ang ibig sabihin niya. Okay? Now, pumunta po tayo sa ilang mga Bible verses kung saan ginamit po itong konsepto o itong mga salitang ito specifically. Halimbawa po sa Genesis 4:1, ang sabi po sa Genesis 4:1, Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Okay, again, Adam knew Eve, his wife, and she conceived. No? Now, hindi po ba kayo nagtataka? So, Adam knew Eve. Nakilala ni Adan si Eva, tapos ang kasunod na phrase na nakikita nyo ay she conceived. Siya po ay nagdalang tao. Okay? Meron po bang problema dyan? Of course, hindi naman ganun lang yun, ano? Hindi naman porket nakilala mo ang isang tao, meron kakayahan na i-impregnate o sadali lang po. So, imposible po na tayo po ay paumanhin po sa mga interruptions po. Hindi naman po pwede na nakilala natin, you know somebody, and then automatically, yung nakilala mo ay nabuntis dahil nakilala mo siya. Of course, no? Hindi po yun makatotohanan, di ba? Pero ang ibig ko sabihin ng new dito, ginamit po yung salitang yoda. Okay? Ang ibig pong sabihin ng yoda dyan, ay intimate relations. Okay? Na tumutukoy po doon sa tinatawag nating sexual intimacy. So, ang tinutukoy po diyan sa Genesis 4:1 ay sexual intimacy po. So, ibig sabihin, nagtalik po si Adan at si Eva. So, Adam knew Eve. Okay? Nagkaroon sila ng sexual intimate relations. At dahil po doon, si Eva po ay nag-conceive. So yan po yung yoda na ang equivalent sa Greek ay ginosko, na ginamit po doon sa main text natin na foreknown. Okay? And we also have in Amos 3:2, ang sabi ron, you only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. You only have I known. Kayo lang ang aking kinikilala o kinilala sa lahat ng pamilya sa daigdig. Yun po ang sinasabi dito. Okay? So the all-knowing God talks to Israel. Ang kausap niya po dyan ay mga Israelita. Okay?
about their punishment. At ang sinasabi niya sa Tagalog, sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinatangi. Kayo lamang ang aking kinikilala. So yan po ang ibig sabihin din ng Yauda. Okay? And punta naman tayo sa Greek version nito, Matthew 1:24 to 25. Ang sabi po doon, he took his wife, but knew her not until she had given birth to a son. He called his name Jesus. So ang tinutukoy po rito sa he took his wife ay si Joseph, yung earthly father po ni Jesus. Hindi po ba? So, ang tandaan po natin, Joseph already took Mary in. Ibig sabihin, kasama niya na si Mary eh. Pero ang sabi po sa atin, he does not know her. Posible po ba yon? Nakasama niya na, okay? Pero, ang sabi dito, knew her not until she had given birth to a son. Hindi niya nakilala si Mary hanggat hindi isinilang si Jesus. Parang imposible po yun, ano? So, kasi po, yung salitang no dito ay ginagamit po doon sa parehong kaparaanan na ginagamit ito doon sa mga naunang talata na ating pinag-usapan, yung Genesis 4:1. Ang pinag-uusapan po dyan sa Matthew 1:24 to 25 ay yung intimacy, relational intimacy na tinatawag natin. So, ang ibig lang sabihin nito, si Joseph ay walang intimate contact with Mary. Hindi siya nakipagtalik kay Mary hanggang si Jesus ay mailuwal. Matapos po noon, they had several children. Ibig sabihin, Joseph knew Mary after that. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng sexual intimacy. Okay? Ng relational intimacy after Jesus was born. So, mga kapatid, kaya natin ito dinidiscuss ganito. Imposible po na ang kahulugan po ng Bible ay knowing in advance. Kasi hindi po yun ang tinutukoy ng original text natin. Foreknowledge means that God did not just know. Hindi lang po know doon sa intellectual na kapasidad ng Diyos. Hindi niya lang po nakita yung future. Ang ibig pong sabihin ng ating mga pinag-aaralan, pag sinabing ikaw ay foreknown, hindi niya lang nakita yung future mo. Ang sinasabi dito, He decided on your future. He deliberately decided. Siya po ay nagpasya sa iyong kinabukasan. Yan po ang pinaka-closest na kahulugan ng foreknowledge. Ang ibig sabihin po niyan, bago pa man tayo ipinanganak, nagdesisyon na siya na tayo ay kilalanin. Okay? He decided to know us. Ginosko. Yauda. Yan po ang applicable sa mga anak ng Diyos. Hindi ka pa sinisilang, ang sabi ng Diyos, you're already in His mind. And the Lord tells Himself, I will love this person. I will love this person intimately. Okay? And for that reason, nagdesisyon siya na ikaw ay mahalin at nagdesisyon siya na one day, ikaw ay maniniwala sa tagapagligtas na kanyang ipapadala. Yan pong ibig sabihin ng foreknowledge. So, kaya po kapag may nakita po tayo na isang tao, halimbawa na talagang kasuklam-suklam sa ating pananaw, tapos biglang nanampalataya sa Panginoon, nakitaan natin ng tunay na bunga ng bagong buhay, okay? Pwede tayo magulat, no? Pero ang Diyos hindi po magugulat. At hindi sasabihin, paano nangyari yon? No? Kaya po, ang lagi ko pong pinapaliwanag sa inyo, kapag po tayo namatay, okay, at tayo'y nagtungo na sa tahanan ng Diyos, hindi sasabihin ng Diyos na, buti nakayanan mo. Buti nakarating ka dito. No? No, hindi ganun ang sasabihin ng Diyos. Ang sasabihin ng Diyos sa atin, I have been waiting for you. Okay? Hindi niya sasabihin, I'm glad you make it. No? Ang sasabihin ng Diyos, anak, your time has arrived. I welcome you in this place. Kasi po lahat po ng makasalanan na niligtas ng Panginoon has been loved by God, okay? Prior to their physical birth. Okay? So, yun ang katotohanan. Hindi po nasusurpresa ang Diyos kapag tayo naging Kristiyano. Hindi tayo papanoorin ng Diyos tapos sana tumanggap siya. Hindi. Alam ng Diyos na tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Alam ng Diyos na isusuko mo ang buhay niya sa Kanya. Kasi bago ka pa man isilang, bago ka pa man likhain, nagdesisyon na ang Panginoon. Itong lilikhain kong ito, mamahalin ko. At itong mamahalin kong ito, ililigtas ko. No? So the Lord has already made a decision for you. Okay? Why? Because we know that we cannot make decisions for ourselves as sinners. Hindi po ba?
So ano dapat ang idinudulot sa atin ito, mga kapatid? This should cause us believers to marvel at the greatness of God's grace and mercy. Ang Diyos nagsimulang mahalin ka, hindi nung ikaw ay nagsuko ng buhay sa Kanya. Hindi doon nagsimula ang pagmamahal ng Diyos. Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, mahal ka na niya bago ka pa niya likhain. You are already in His mind. Kasi nga hindi naman siya bound by time eh. Naintindihan po natin, mga kapatid. At yung kanyang mga minahal, okay, those who have believed in Him, they have been foreloved. They have been loved in advance. Di po ba? At yung mga hindi naman naniniwala sa Kanya, okay, kung kayo po ay nakikinig nito at ang inyong pagtitiwala, pananalig sa Panginoon ukol sa inyong kaligtasan ay hindi pa, ibig sabihin hindi niyo pa isinusuko inyong buhay kay Jesus, you have to understand na kung ikaw talaga ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, there will really come to a time na ikaw ay magsusuko ng iyong buhay when you hear the gospel. And this day must be it. This could be your special day, kapatid. Kaya kung hindi ka pa nagsusuko ng buhay mo, you have to remember that Jesus Christ was sent, okay, to pay the penalty of sins in your behalf. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos at isuko mo ang iyong buhay sa Kanya dahil yun ang pinakaligtas, yun ang pinakamainam, yun ang pinakamatalino mong gagawin sa iyong buhay para sa isang Diyos na nagmahal sa iyo bago ka pa man isilang. So, ang goal nito, kapatid, ng ating pag-aaral, makita mo na ganun kalalim ang pag-ibig ng Diyos. No? Na yung Kanyang plano ay talagang napakalawak. At bago ka pa man isilang, mahal na mahal ka na niya. He already decided your future. He already set up a way for you to find Him. Okay? And for you to be found by Him. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng foreknowledge. Mas gusto ko pong gamitin yung salitang foreloved. No? Mas malapit po yon sa tunay na kahulugan ng salitang foreknowledge. Okay? So, hindi lang nakita ng Diyos ang future mo, no? Hindi yun ang ibig sabihin ng foreknown dito. Ang ibig sabihin nun, you as a Christian is foreknown in the light of God deciding to love you even before you loved Him, even before you were born, even before the foundations of the earth were laid. Yan po ang ibig sabihin. Okay? Now, let's go to our third point. God, what being foreknown means to us. What being foreknown means to us. Anong ibig sabihin nito sa atin personally? Since we believe that God is a personal God, let's go back to verse 28. Ang sabi, mga kapatid, and we know that all things work together for good. Okay? And in 1 Peter 1-2, sabi, to those who are elect, alam niyo po yung sabihin ng elect, hinirang, pinili. Oo. Yan po ang ibig sabihin po niyan. And hopefully nakikita nyo rin sa Bible po ninyo yan, ha? At wag na po tayong mag-angas at sabihin, hindi totoong namili ang Diyos. Ang ibig po sabihin ng elect, namili eh. Pumili, pinili, naghirang, hindi po ba? Huwag natin i-deny yan, mga kapatid. Kahit gaano ka-inconvenient yung katotohanan na yan, it is truth. No? Hindi palaging convenient ang katotohanan ng Biblia, mga kapatid. Pero ikaw ang titiklop sa Biblia. Hindi Biblia ang titiklop sa iyo. Okay? The scripture clearly teaches about election and predestination and foreknowing. Hindi po ba? Sabi ni Pedro, to those who are elect exiles, yung na-disperse po, naalala niyo po na pag-usapan po natin yung nagkaroon ng persecution sa Acts. Tapos yung mga Kristiyano nagkanya-kanya ng lugar na pagtataguan. Na-disperse po sila sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Okay? Sabi po rito, to those who are elect exiles, according to the foreknowledge of God the Father. Okay? Sa Acts 13:48, buksan po ninyo yung mga Bibles, ito po ang makikita po ninyong katotohanan. Ang sabi po sa Acts 13:48, when the Gentiles heard this, they were very glad and thanked the Lord for His message. And all who were chosen for eternal life became believers. So ang context po nito, si Paul at si Barnabas,
nire-rebuke yung mga Jews, tinutuwid sila, at nagko-commit sila na evangelize po o i-evangelize, bahaginan ng mabuting balita ang mga hentil. Okay? Kasi meron po mga naniniwala, yung mga Hudyo, na ang gospel para sa kanila lang, na ang Messiah ay para lang sa kanila. But Paul and Barnabas believes that no, hindi lang para sa mga Hudyo ang kaligtasan, kundi para sa mga hentil din. Tayo po yung mga hentil, kapatid, kasama po tayo sa plano ng Diyos. No? So, ang sabi dito sa Acts 13:48, as many as were appointed. Okay? Kapag ESV version po, yun po makikita natin, as many as were appointed. Doon sa ating binasa, NLT, sabi, those who were chosen or appointed, it meant the same thing. Okay? Yung mga pinili para sa kaligtasan, those who were chosen for eternal life, okay, became believers. Now let me ask you, ano po nauna? Okay? Yung pananampalataya o yung pagpili? Yung appointment o yung pananampalataya? Naiintindihan po natin? Ano pong nauna? Very clear po in this passage, no? Yung mga in-appoint for eternal life, yung mga pinili para sa kaligtasan, kalaunan sila po yung nanampalataya. So, being foreknown by God means we were chosen to be loved by God beforehand. Yan po ang pinaka accurate na kahulugan po ng salitang foreknown. At nawa kapatid, yan ay mag-sink in sa iyong puso. At makita mo na ang iyong tagapagligtas ay nagtataglay ng dakilang pag-ibig sa iyo. Yung pagmamahal na ginawad niya sa iyo ay hindi simple. Ito ay sobrang dakila. Ito ay sobrang lalim. No? So being foreknown by God means that you were chosen to be loved by God beforehand. Bago ka pa man isilang, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay ganap na. Okay? And this foreknowledge is the basis of God's faithfulness to accomplish His purpose in our lives. Okay? Ang Diyos po ang nagdesisyon. Kasi sa totoo lang po, mas gustuhin na natin ang Diyos ay nagpasya sa aspetong ito. Okay? Yung ating pagpapasya ay tugon lamang sa kanyang naunang pagpapasya. Hindi po siyang tumugon sa pagpapasya natin. Kasi kapag nagkaganon, tayo ang Diyos. Tayo ang sovereign. But the Bible tells us that we respond to that choosing. No? Tayo po ang tumugon sa kanyang paghihirang. Okay? At mabuti na po 'yon kasi kung tayo po ang nagdesisyon, yung ating pong desisyon ay hindi fixed. Hindi po stable yung ating kakayahang magpasya. Hindi po ba? Paiba-iba tayo eh. Pabago-bago po tayo ng isip, pero ang Diyos po ay hindi nagbabago. Okay? And for that reason, kapag hinirang ka ng Diyos, that remains the case forever and ever. And for that reason, you will not lose your salvation. Why? Because salvation is not about you holding on. It's not about you performing well. Okay? Yung salvation po natin ay sobrang tatag. Kasi po ang nagpasya po nito ay isang Diyos na may perpektong kaalaman at may perpektong pag-ibig sa atin. Yan po ang batayan ng ating kaligtasan. At ito pong dahilan kung bakit sigurado si Pablo doon sa layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak. And this also means that nothing in eternity past stopped God from choosing you. Therefore, nothing in this life can stop God from loving you. Okay? Makinig ka, kapatid. Pinili ka ng Diyos doon sa tagpo na wala ka namang ginagawa pa. Wala kang kayang i-contribute. At wala pong kahit anuman sa nakaraan ang pumigil sa Diyos para piliin ka. Okay? You have been saved by grace. Isa pinili ka ng Diyos nang naayon sa kanyang kagandahang loob. Hindi dahil sa kagandahan mo, kundi naayon sa kanyang kagandahang loob. Ngayon isipin mo, kapatid, ano ang pwedeng humarang sa Diyos para hindi i-fulfill yung kanyang pangako na mahalin ka sa panghabang panahon? Anong makapagbabago ng isip ng Diyos para sabihin, ay, ayoko na dyan. Pakitapon na yan sa basurahan. Hindi ko na yan mahal. No? Wala. Walang makapipigil sa Diyos para patuloy kang mahalin, para siguruhin na ikaw ay makakasama niya sa habang panahon. Mga kapatid. Okay? So kung paanong tayo ay inibig ng Panginoon at ang Diyos ay nagpasya noon pa man, bago tayo isilang na mahalin tayo ng buong ganap, okay?
Ang ibig sabihin nito talaga namang dakila ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. So we can be sure that no decision in life can change God's mind about His people. Oo, bilang mga makasalanan po, tayo po ay bumabagsak, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Okay? Pero hindi po sapat ang ating mga pagbagsak. Hindi po sapat yung ating imperfections para tumigil ang Panginoon na tayo'y mahalin, para tayo'y kalingain. Hindi po. Okay? And don't get me wrong mga kapatid, sa tuwing tayo po ay sumusuway sa Panginoon, tandaan natin tayo yung mga anak. At ang Diyos ay ang ating tatay. He is our Heavenly Father. Okay? So, ibig sabihin, since we are in that relationship, meron tayong father, meron tayong parent eh. 'Di ba? Tayo mga anak. Ibig sabihin nun, kapag tayo sumusuway sa Kanya, we will be disciplined. Tayo po ay didisiplinahin ng Diyos talaga dahil sa ating mga hindi pagsunod o pagsuway. Hindi po ba? Hindi po ba normal naman yan sa mga magulang? Di lalo na sa Diyos bilang mabuting magulang. Okay? Pero sa kabila ng mga disiplina na ating dadanasin sa buhay na ito, we can be assured that God's love is constant. Yung Kanyang pag-ibig sa atin ay matatag. Sa kabila ng ating mga kabiguan, sa kabila ng ating mga doubts paminsan-minsan, sa kabila ng ating pagiging pasaway sa maraming pagkakataon, sa kabila ng ating mga pagkakasala, the love of God remains firm and established. So hopefully nauunawaan po natin yan mga kapatid. To be foreknown does not mean that God loved us because He looked through time and saw that we will choose Him. So gusto ko pong basagin muli iyang maling katuruan na yan. Ang pag sinabing foreknown or foreknowledge, hindi po ibig sabihin nito ang Diyos sumilip. Okay? Kumbaga ang isa sa mga illustration ko diyan ganito. So yung ating nanay o yung ating mga magulang nung tayo ay bata pa, pinagbabaon po tayo. Meron tayong lunchbox. So, pinaghahanda niya tayo ng baon. Okay? Tapos, siyang naghanda ng baon. Siya ang naghanda. Tapos, ang nangyari, yung naghanda ng baon, si nanay, hinanda niya yung baon. Wow, corned beef, tsaka kanin. Hindi sasabihin ni nanay, anak, anong baon mo? Kasi unang-una, hindi niya kailangan sumilip sa lunchbox para malaman kung anong baon mo. Kasi siya ang naghanda eh. Naintindihan po natin mga kapatid. So ganun din po ito. Hindi niya kailangan silipin ang future. Tatanggap kaya sa akin si Kerux? Tatanggap kaya sa akin si Alje? Tatanggap kaya sa akin si Joy? Si Philip? Si Danre? Tatanggap kaya sa akin tong mga taong ito? Kasi kung tatanggapin nila ako, tatanggapin ko na rin sila. No? Anong klaseng Diyos yun, di po ba? ang ginawa po ng Diyos, alam niya kung anong mangyayari. Okay? At siniguro niya na mangyayari yung gusto niyang mangyari dahil siya ay Diyos. Okay? At lahat ng bagay sa daigdig na ito ay ginagamit niya para sa kanyang kalwalhatian at katuwaan. Okay? At ikinatuwa ng Diyos na maghirang ng mga taong makakasama niya sa habang panahon. Siguraduhin ang kanilang kaligtasan. So we have been foreknown, ibig sabihin nito, you have been foreloved. Nagdesisyon, nagpasya ang Panginoon na ikaw ay mahalin at kalingain bago ka pa man niya likhain. Okay? It means that God loved us beforehand and saw to it that when the time comes, we will choose Him. So yung ating pagtugon ay katugunan sa kanyang paghihirang. Okay? So ang tanong ko sa inyo mga kapatid, is there anything in your life that causes you to doubt God's eternal love for you? Anong maaring magdulot sa iyo ng pagdududa? Diba? May mga times na naisip natin, mahal ba ako ng Diyos? Ba't ako nagkasakit? Ba't ako nawalan ng trabaho? Ba't kami kinakapos? Ba't hindi ko matupad ang mga pangarap ko? So many things. Steal our peace, diba? Napakaraming bagay sa daigdig na ito ang maaaring umagaw sa ating mapayapang pagtitiwala sa Panginoon. Could it be failure? Could it be your sin? Could it be your difficulties? Is anything in your life causes you to doubt God's eternal love for you? Kapag ikaw ay bumabagsak sa mga ganong klaseng bagay, whenever you fall into that temptation of doubting your salvation, kapag dumako ka doon sa isang aspeto na pinagdududahan ng iyong kaligtasan at binabatay ito doon sa iyong kasalukuyang karanasan, okay?
ang nawawala po sa atin hindi kaligtasan. Ang nawawala po sa atin hindi pag-ibig ng Diyos. Okay? Ang nawawala po sa atin yung ating confidence, yung ating peace. And this is the very reason why we have to discuss yung the golden chain of redemption. Kasi ang nais po ng Panginoon is that we take Him to His word. Na kapag sinabi ng Diyos na mahal ka niya, dapat maniwala kang mahal ka niya. At kapag sinabi ng Panginoon na mahal ka niya habang panahon, dapat maniwala ka na mahal ka niya habang panahon, regardless of anything that distracts your faith away from Him, regardless of those things na nagiging dahilan para ikaw ay magduda, di ba? We can lose our confidence, our peace, but that's the very main reason why we ought to study what foreknown means. Ang ibig sabihin nun, sinisiguro ng Panginoon na ikaw ay kikilalanin niya at patuloy na kikilalanin. It is part of the plan. You have been foreloved by your Father. Okay? So we must remember that neither our decisions nor our accomplishments in life caused God to save. Hindi tayo niligtas ng Panginoon dahil sa ating perpektong pagpapasya. Okay? O kaya sa ating malakas na pananampalataya. Okay? Hindi tayo niligtas ng Panginoon dahil tayo ay angat sa iba. Okay? So wala sa anuman doon ang naging dahilan ng Panginoon para tayo ay kanyang piliin. We were saved because He chose to love us before the foundation of the world. Okay? We have been saved by grace. And so we must rest in full confidence of God's eternal love and live in full obedience to Him who has chosen to love us before the foundation of the world. So finally mga kapatid, manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya at dun sa katotohanan na ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay talaga namang ubod ng dakila. We have been foreloved. We have been foreknown. Okay? And to Him be the glory forevermore. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong malalim at dakilang pag-ibig, Panginoon, para sa amin. Hindi po namin maarok ng todo, Lord God, kung gaano kadakila ito, Panginoon. Kasi Lord, hindi namin itong kayang gawin kahit kanino. Hindi namin itong kayang ibalik sa iyo, yung ganitong level ng pagmamahal, Panginoon. Hindi namin kayang pantayan yung ganitong klaseng pagmamahal, Panginoon. But Lord, you want us to learn today na yung pag-ibig mo, Panginoon, ay nakaset na bago pa man kami isilang, Panginoon. And we have the guarantee, Lord God, that it will remain forever and ever. Sa kabila, Panginoon, ng mga katotohanan na kung minsan po kami, Lord, ay nabibigo, maraming pagkakataon sa aming buhay, ikaw ay aming binibigo, Panginoon. Gumagawa kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, but because despite of all those, Lord God, ang aming kaligtasan ay mananatili, ang aming kaligtasan ay matatag, Panginoon. And Lord, as we come to that knowledge of truth, may it motivate us, Lord God, to live holy lives. Sabi mo sa iyong salita, your kindness leads us to repentance. Ng iyong kagandahang loob, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin ay marapat lang na magdulot sa amin ng pagsunod at pagnanais na ikaw ay luwalhatiin. We thank you, Jesus, for this wonderful truth that we have learned today. And we thank you, Lord God, for your word. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.
Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I heard my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I give up His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I give up His reward? I can't give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Blessed Church, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang sa Diyos lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. At manatili po tayo para po sa ilang mahalagang announcements, mga kapatid. God bless.